Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited din. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. So hardworking po talaga itong si PBBM, mga kababayan. Ayon po sa kanya, walang patid, no? Ang hatid serbisyo sa gobyerno. Pero kapansin-pansin po mga kababayan, ay talagang namayat po itong si PBBM. Namayo talaga ako. Oh, ako sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. So ayan mga kababayan, no, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. umamin na nga po at nagsalita na sa kanyang tunay na kalagayan, no, o sa kanyang karamdaman. Pero bago po natin umpisahan yan, huwag mo po kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. So ito, hindi na natin patatagalin pa itong mga kababayan. Panoorin po natin itong naging pahayag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa video na to. Sir, anong name ng dog? Ang pangalan, ang gulo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa suta niya, kaya Oreo ang naging pangalan. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin pong kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng gamot. Tsaka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, huwag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya, nanaginip ako. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Hindi naman iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede na. Pwede na. Ayan. Oo. Good news na yan. Ako ng hamburger. Well, anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagrereklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwede magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag ba sana, maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko nang batiin yung PNP natin. Dahil bukas PNP anniversary, the creation of the PNP. And I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagiliran nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano, kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano babayaran, saan na natin gagawin, etc. And that's what we did last Monday. So after that, sir, Today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Yes. Sir, after Pero pagkakaalam ko mga kababayan, itong si former PNP Torre, hindi pa daw siya nag-submit ng kanyang retirement, no? Optional retirement.
No, yun yung pagkakalam ko, pero hindi ko sure kung sinabi niya yun. No? Lars, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko na I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. Ayun. Medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa. Yun. Sir, Talagang hardworking ika nga, itong si Pangulo. Sabi nga dito ni Yusek Claire Castro, mga babae, kahit may sakit, talagang nagtatrabaho. Kaya naman nasobrahan na ata sa trabaho ko. Ito. nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya, that's very proper. Dahil I am his father. And siyempre, meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga. Sana naman magkabias siya, no? Dahil anak mo siya. Pero hindi, sir eh. Hindi eh. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Oo. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Yan lang yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Kung kayo excited, nasumobra na naman ang pagka-excited din. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasan po ang maganda yung kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko ganyan, yung kaibigan ko ganyan. Ay papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. Thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, siganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayot ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir, Kaya nagigit na nga ako ng steak. pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi kahapon yung ribbon cutting ni Ribbon cutting. FL. Oo. So, ayan po. So, hindi po to Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank you sige. po. At Salamat, pagbigyan nyo ang aking pa-request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. So, ayan na nga mga kababayan, narinig na nga po natin itong pahayag, ang mensahe po ng ating Pangulo. Ayan, ikaw, ano pong opinion nyo? Anong masasabi mo dito? Comment mo na lang po dyan sa baba. Maraming salamat po.